Eto, sabi niya, boss, tanong ko lang, simula nung nagsasabong ka, gaano na ba kalaki ang napanalunan mo na pera? Kasi ako, mahilig din ako sa sabong, may mga alaga din akong manok. Pero one time, nagpunta ako ng sabungan, nagdala ako ng 10k sa loob ng 5 oras. Umuwi ako, may dala na ako na panalo kasama ang puhunan, 350k. Napakaswerte ko nun. Boss, pakikwento naman kung gaano din kalaki ang napanalunan mo sa sabong. Hindi ko alam ha. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako mayaman. Hindi ako nagpupunta ng sabong na nagdadala ng ganyan kalaking pera. Yan ang totoo. Kasi ako, pag pumunta ako ng sabong, magdadala ako ng pera, nagdadala din ako ng manok ko. Kasi ang gusto ko lang, manalo yung manok ko, pupustahan ko. Hindi ako kagaya mo na pumupunta ng sabong, magdala lang ng pera na walang dalang manok. Yan yung sugal talaga. Ako kasi hindi ako ganyan, Brad, kaya hindi ko masasagot yan, no. Pero dahil sabi mo magkwento ako, eto, kukwentuhan kita. Mayroon akong dalawang kaibigan, Brad. Yung isa, seaman. Pumunta sa akin, nagsabi na, pare, magsasabong tayo. Pero wag kang magdala ng manok, mamusta lang tayo. Pahiramin kita ng 10k. Sabi ko, pare, pasensya na. Hindi ako nagpupuntang sabungan nang wala akong dalang manok na panglaban. Saka hindi ako napusta sa mga manok ng iba. Sabi ko, yung isang kaibigan natin, puntahan natin, yun ang isama mo. Mahilig yun. Madaling sabi, napuntahan namin yung kaibigan namin, nagsama sila. Kaya lang, ang sabi ng kaibigan namin, kung 10k man lang ang ipahiram mo sa akin, wag na, maliit na puhunan yan. Gusto ko 15k para hati tayo. Sa madaling sabi, binigyan niya, pinahiram niya ng 15k. Tag 15k sila sa 30k na pera niya. Pagdating daw sa loob ng sabungan, Brad, ang sabi sa kanya, dahil dihadista yung inimbita niya na sumama, yung pinahiram niya ng pera, hindi sila magkakaigi dahil siya naman umaasa lang sa Kristo. So ngayon, ang sabi ng isang dihadista na sinama niya, dito ka, doon ako sa kabila, sa tapat. Pag uwian na mamaya, daanan kita dito. So, naghiwalay. Lilinawin ko lang, dihadista ang isa, yung isa umasa sa Kristo. Mamaya masagot ko yung sinasabi mo at malaman mo kung anong masasabi ng mga viewers ko, kung totoo ba yung kwento mo. Ito, Brad, nung paglipas ng ilang oras, dumaan yung pinahiram ng pera. Pare, uwi na tayo. Tumayo, umuwi, lumabas sa pinto sa exit ng sabungan. Isang kwento pa. Mayroon isang sugarol sa manok, kagaya ko, nag-aalaga. Pupunta siyang sabungan, 10 manok ang panglaban niya, hindi niya kayang bitbitin, kaya nagdala ng ilang kaibigan na pari-parihang may pamusta. Sa isang karton, 2 manok ang laman. 5 kaibigan ang sinama. 7 sila na pumuntang sabungan. Lahat sila may pamusta sa kanya-kanyang karton na dala nila, kung ano yung manok na laman nun. Brad, pagdating sa sabungan, pumasok sa entrance ng sabungan, dala ang 5 karton na manok na may laman na 10 peraso, dahil 2 sa kada isang karton. Brad, nagtagal hanggang bago matapos yung sabong lumabas, bit-bit ang karton, 7 pa rin sila. Dala nila pa rin ang karton, pero napalaban ang manok nila. Siguro nag-isip ka kung nanalo o natalo, no? Saka doon sa 2 na may dalang 15k, siguro nag-isip ka rin kung may isa bang nanalo, may isa bang natalo. Sasagutin ang tanong mo na yan dito sa pangatlong kwento. Mayroong isang kaibigan na nangailangan ng pera, bulag, pumunta sa isang kaibigan. Pare, pahiramin mo akong pera, kailangan ko. Ang sagot ng isa na may pera, ito yon.
Pare, samahan mo ako. Punta akong sabungan. Sabi naman ng bulag, wala naman akong magawa doon, pare. Hindi naman ako nakakakita, hindi naman ako mahilig sa sabong. Meron, magkakapira ka. Pag nanalo ako mamaya, bibigyan kita. Di ka na kailangang mangutang pa. Si bulag dahil nangangailangan sumama. Pagdating sa sabungan, bago pumasok ng sabungan, iniwan si bulag sa pinto kung saan yung exit ng sabungan. Binigyan ng tabo. Pare, dito ka. Mamaya magkapera ka. Lahat ng lalabas dyan, may lalabas dyan na bawi lang, may lalabas dyan na talo, sigurado may lalabas na panalo. Dahil isa lang ang exit ng sabungan. Magkakapera ka, wag ka lang mahiya. Si bulag, naiwan. Si kaibigan pumasok na musta, may dalang pera. Sa loob ng ilang oras, maraming lumabas, maraming pumasok. Lahat ng lumabas, nasasabihan ni bulag na palimos doon sa mga panalo lang. Hindi siya nanghingi doon sa mga talo. Ang lahat ng lumabas, ang sagot sa kanya, boss, pasensya na, talo. Boss, pasensya na, talo. Lahat na lumabas, talo ang sinabi. Umabot na yung punto na yung kaibigan na nagdala ng bulag, uuwi na. Dinaanan na siya sa pinto. So sa madaling sabi, dinaanan siya ng kaibigan niya na galing sa loob na namusta. Ang sabi sa kanya, pare, uwi na tayo. May nagbigay ba? Tinanong pa siya. Ang sabi niya, sumagot siya doon sa kumpare niya na galing sa loob na namusta. Pare, maling pinto ang pinag-iwanan mo sa akin. Walang dumaan na nananalo. Lahat daw sila talo. Pare, saan ba yung pinto ng mga nananalo? Ikaw ba, pare, talo ka din? Dahil dito ka rin dumaan kung saan dumaan yung mga natatalo. Brad, sa tingin mo ba sa tagal kong nagsasabong, maniwala kaya ako doon sa sinabi mo na may 300k kang umuwi? Para sa lahat na mga mahilig magsabong, no? Sa lahat na mga mahilig magsugal, pag nananalo kayo ng tama lang, tigil na. Huwag na yung sobra dahil ang bawi niyan, masakit na katotohanan, kalungkutan, alaala doon sa pera kung paano mo pinaghirapan. Ganyan lang, Brad. Matanda na ako. 42 years old na ako. Alam ko na yung kung ano yung larangan ng sabong ngayon. May panalo, may matalo. Napaka-imposible na lang. Sa 16 na sultada, Brad, 16 na sultada kung lulusot ka lagi, no? Palagay na lang natin sa 10,000 mo, nagpaparol ka ng 6 na bisis, imposible na hindi ka matatalo. Matanda na ako sa sabong, Brad. Huwag mo kulukuhin.